Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Last time ay nagtry tayo mag-propagate ng dalawa sa variegated leaves na dahon na varieties natin dito sa aking mini bougainvillea garden. And yung mga varieties na yon ay sina Sakura Belacan na marami nagkakagusto and si variegated Brisa Magenta. And in my last video date para sa dalawang varieties na ito ay nagbigay ako ng update sa kanila kung ano yung naging lagay na nila after more than 2 weeks since propagation nila through the ICU method. And naipakita ko sa video na yon na lahat naman ng cuttings na tinanim ko ay 100% na nabuhay. And sa pagtatanim ay hindi ako gumamit ng kahit anong rooting solution, hormone or agent para mabilis na magkaugat ang mga cuttings na yon. And to my surprise, lahat naman ay nabuhay. Kaya naman for today's episode ay atin namang ireripat sa mas malaking paso at para na din mas mabilis silang lumaki at maging lush, kaya naman tara at samahan mo akong magripat ng propagated Sakura Belacan and variegated Brisa Magenta. These are the propagated Sakura Belacan and variegated Brisa Magenta cuttings na buhay na and there are 10 of them. And what I have observed sa kanila is that medyo matagal sila maglabas ng roots, mga 3 weeks siguro, dahil siguro variegated yung mga dahon nila. Unlike sa ibang green leaf varieties na 2 weeks pa lang, ay naglalabas na ng sign of life or may mga ugat na. And kahit pa puro talbos yung mga itinanim ko, which is proven effective naman na madaling mabuhay ang mga talbos, and may video din pala ako nito kung paano ako nag-propagate ng bougainvillea varieties gamit ang talbos, and naging successful naman ito. Watch nyo yun guys. And itong mga buhay na bugis na ito ay medyo naninilaw na yung mga dahon nila dahil hindi ko sila nairipat at napasingawan agad-agad. And now lang ko din sila napagtuunan ng pansin dahil naging busy tayo sa ibang bagay at dahil nawala din tayo ng almost 2 weeks sa garden. Actually, pwede naman nga din silang pasingawan kahit na nasa plastic cups pa lang sila. Yun nga lang, I chose na iripat na lang muna sila dahil naubusan na din ako ng plastic cups na gagamitin ko sana sa ibang propagation ko ng mga cuttings. Charot! And ito nga palang plastic cups na gamit ko ay walang butas and mas nagustuhan ko ito kesa sa may butas. Dahil una, mas madaling matanggal yung lupa and hindi nasisira yung mga ugat ng bougainvillea. Minsan kasi, napuputol ang mga ugat ng bugis pag may butas. Lalo na kung gumapang na or lumabas na yung roots sa butas, and ang tendency maaring maputol pag inaangat. Unlike pag walang butas na intact pa rin yung mga ugat niya na nasisikumpulan sa pinaka-base ng plastic. And pag tinanggal mo, yung lupa ay intact pa rin yung lupa together with the roots. Dati kasi yung plastic cups ko ay may mga butas kasi naman 'di ba? Saan naman lalabas yung water pag walang butas? And baka mabulok yung mga tinatanim natin. Kasi yung mga malalaking paso natin ay may mga butas 'di ba? Para hindi mabulok yung mga tanim or yung pinaka-roots niya. Pero based sa experience ko, hindi naman nabubulok yung mga cuttings ko ng bougainvillea. And yung isang sekreto dyan is yung tamang paggawa ng potting mix sa pagtatanim. And if napanood nyo yung episode ko on how I make my potting mix for bougainvillea, ay very good ka dyan. And if hindi pa, watch mo na lang yung full episode na yon para makarelate ka. Charot! But for the benefit ng lahat, babanggitin ko na din dito kung paano ko ginagawa ang potting mix ko for bougainvillea. Sa potting mix ko, there are 2 versions. Yung unang version is the potting mix for propagation, wherein ang combination ay good garden soil, rice hull, coco peat, and carbonized rice hull. And yung second version naman is the potting mix for repotting naman yon, wherein combination siya ng good garden soil,
rice hull, and carbonized rice hull. So basically, tinanggal ko lang yung coco peat. And yung ratio naman ay pwedeng equal lang bawat isa, then halu-haluin mo lang ng mabuti until makagawa ka ng potting mix for bougainvillea propagation and repotting. At bago tayo magpatuloy, and habang tayo nagre-repat ng napabuhay nating mga cuttings, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, gaya ngayon about bougainvillea repotting ng mga small-rooted boogies. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And by the way, kamusta pala ang mga bougainvillea nyo ngayon? Tag-ulan? Safe naman ba ang mga small-rooted boogies nyo? And nakalagay ba sila sa silong at hindi babad sa tubig ulan? Itong mga nakarang araw kasi ay ang tindi ng pag-ulan, lalo na sa parteng hilaga ng Luzon dahil sa bagyong CBC. Iba din kasi ang epekto ng sobrang babad sa ulan sa mga bougainvillea natin, lalo na yung mga bugis na maliliit pa at hindi pa ganun ka-stable in terms of root system. May chance kasi na mabulok ang mga ito or yung nangingitim yung mga dahon at yung mga talbos, kaya mas magandang ilagay muna sila sa shaded area. And may video din pala ako about the disadvantages and advantages ng sobrang ulan sa bugis natin. And sa video na yan, nabanggit ko ang ilan sa mga do's and don'ts sa tag-ulan. And based on my experience, ang dami na ding mga bugis ko na namatay sa akin dahil nababad sa ulan and kakulangan na din ng space na mapagsisulungan sa kanila. Kaya mahirap din pala pag madaming bugis na meron ka. Charot. Yung iba kasi di ko maiwasan na i-propagate kasi kasayang naman yung cuttings kung itatapon ko. Yung iba ay pinapamigay ko na lang sa kapitbahay, lalo na kung trimming schedule ko na ng mga bougainvillea ko kasi sobrang dami talaga. And balik tayo sa tag-ulan, ang isa sa mga ginagawa ko ay nag-i-spray ako ng fungicide, and yan din ang ginagawa ng iba. Nag-spray ako ng dietane fungicide para ma-prevent yung mga iba't ibang diseases sa tag-ulan like yung rust. Ito yung kulay orange sa bougainvillea branches. And meron din akong video nito at yung dosage kung paano ko ginawa yung process ng application ng dietane fungicide. Yung dietane fungicide ay nabili ko lang online. Tapos pala guys, sa paggamit nito ay dapat careful lang tayo kasi chemical pa rin ito at may unpleasant smell din kasi ito. Kaya better to wear mask when applying this sa mga bougainvillea nyo. And sa video ko pala about dietane fungicide ay naibahagi ko din yung benefits nito. Kaya watch nyo yun guys. So ayun lang para sa mga bougainvillea care tips natin. Kaya watch nyo na until the end para maging happy naman tayo, di ba? And PS, itong mga newly repotted bugis ko pala ay ilalagay ko muna sa lilim kung saan hindi sila nauulanan until maka-adapt siya sa new pot niya. And saka ko naman siya papasingawin. And it will take siguro a week, then pwede na siyang pasingawan. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye bye!